Gusto raw turuan ng leksyon ng mga mambabatas ang PhilHealth kaya hindi nila ibinigay ang bilyon-bilyong pisong subsidy na hinihingi nito para sa susunod na taon. Pero ang ilang senador umaalma. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ni singkong duling, walang matatanggap na subsidiya ang PhilHealth mula sa gobyerno sa susunod na taon. Yan ang naging desisyon ng mga mambabatas ng isapinal ng Bicameral Conference Committee ang higit 6.352 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Sa orihinal na 2025 budget, may 74 billion pesos dapat na matatanggap ang PhilHealth. Pero inalis yan ng mga senador at kongresista. Ang dahilan, may 600 billion pesos na reserve fund pa raw ang PhilHealth na nakatenga. Kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Kamakailan lang, naging kontrobersyal ang pagsasauli ng halos 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth sa National Treasury na hinarang sa Korte Suprema kalaunan. Kaya si Senate President Jesus Codero gusto raw turuan ng leksyon ng ahensya. Hindi para sa amin na i-reward yung kapalpakan nila. Hindi ginagawa ng PhilHealth ang trabaho niya. Paglilinaw naman ni Senator Grace Poe, may inilaan pa rin silang budget para sa operasyon at pasahod ng mga taga-PhilHealth. Pero tutol pa rin ang ilang senador na walang binigay na subsidiya sa ahensya. Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Tinawag namang unfair, illegal at posibleng unconstitutional ni Senator Risa Hontiveros ang pagtanggal sa subsidiya ng PhilHealth. Pambayad daw sana ito sa premium contribution ng mga mahihirap, senior citizens at PWDs. Malaking dagok daw sa layunin ng universal healthcare sa bansa ang ginawa ng Kongreso. Pero kung may binawasan, meron ding lumobo ang budget. Gaya ng Department of Public Works and Highways na umabot na sa higit 1.1 trillion pesos ang budget sa susunod na taon. Ito ay matapos dagdagan ng mahigit 200 billion pesos ang ahensya sa BICAM. Hindi naman masaya ang ilang senador dahil hindi na pagbigyan ang hinihinging pondo sa ibang ahensya, gaya ng 800 million pesos sa dagdag sana para sa DOST na pambili dapat ng mga bagong kagamitan ng FIVOX at Pag-asa. Sana nahanapan ng paraan, we could have lobbied for the increase of their budgets, but I'm just disappointed. Niratipikahan na ng Kamara at Senado ang BICAM report para sa 2025 national budget. Ipapasa na ito sa palasyo at inaasahang mapipirmahan ng Pangulo bago magpasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.